Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, ginawa ko ito dahil maraming laging nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na lang ako ng regular na segment, isahan ko na lang na sinasagot ang mga tanong sa akin kung ano ang take ko. Kaya kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. Dito po, masusubaybayan ninyo, regular, abangan na ninyo lagi araw-araw, ang take ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, mga kababayan, nagkita si dating General Nicolas Torre, ngayon ay General Manager ng MMDA, at saka si dating Vice President, ngayon ay Mayor ng Naga City na si Leni Robredo. Yun. Kaya lang bakit maraming na-excite sa pagkikita ni Leni at ni General Torre? Ano ba ito? Leni na ba, General Torre sa 2028? Ayan Actually, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, anong take mo doon? Alam nyo, taga Naga City po ako. Taga Naga City ako. Ang mayor namin, si Leni Robredo. Kung akong tatanungin nyo ako, anong take ko? Tatakbo kaya si Leni Robredo? Anong take ko? Si Torre kaya ang magiging Vice President? Tandaan natin, noong nakaraang linggo, kagagaling din lang dito ni DPWH Secretary Vince Dizon. Yun, nag-create din 'yun ng mga alingas-ngas. Sino ano ba? Leni Vince Dizon ba? Tapos naman ngayon na naman andito na naman si General Torre. Leni Torre na ba? Talagang parang nagiging madalas ang pagbisita ng mga opisyal ng administrasyong Marcos dito sa Naga City, Parang nagiging madalas Dati ang pumunta dito si Pangulong Marcos mismo. Si Vince Dizon, nakailang balik na yan. Tapos naman sa ngayon si General Torre naman. Ano bang sadya ni General Torre? Actually, nagsalita siya doon sa mga empleyado ng City Hall ng Naga City. Nagsalita siya sa mga leaders ng Naga City. Hindi naman inanunsyo kung anong sadya. Ano namang sadya ng ano kayang sadya niya dito? Pag sinabi mo namang Metropolitan Manila Development Authority, di Metro Manila lang yan. Hindi naman national ang coverage ng Metropolitan Manila Development Authority. Awan ko, baka inimbitahan dito ng local government ng Naga. Bakit naman kayo inimbitahan ng local government ng Naga? Siyempre hindi maiwasan diyan. Hindi maiwasan diyan na mag-isip ang mga yung mga sumusubaybay, excited na sa takbo ng politika ng bansa. Hindi maiwasan diyan na iugnayan yung pagpunta dito ni General Torre sa Naga City sa posibleng alignments o posisyonan sa 2028. Lalo pa si General Torre, matunog yan, natatakbo sa national position sa 2028. Pwedeng presidente, vice-presidente, pwedeng senador. Pero sigurado hindi nabababa sa senador yan. At sigurado sa administrasyon yan. Kasi siyempre nasa administrasyong Marcos siya ngayon si General Torre. Pwede ring mag-vice president yan kay Leni Robredo. Sa presidente medyo malayo pa, malabo pa si Torre. Sa vice president, depende. Pwede siyang mag-vice president pero pwede ring senador lang. Pwedeng umikot siya ngayon para nagsisimula ng magpakilala. Siyempre, kailangan niyang makilala na kasi ang mga makakalaban na naman sa eleksyon sa 2028 sa senador, mga artista, mga dati ng kilalang apelyido, tulad yata ni Alan Peter Cayetano,
si Chis Escudero, mga ano yan eh. Si si sino pa bang mga tatakbo? Si Robin Padilla yata, tatakbo sa 2028. Sila yung mga ano eh, sila yung mga binabanggit na mga pangalan. O kaya medyo ano yan, medyo mabigat yan. Parang si Mark Villar. Si Mark Villar, maliban na lang kung makapasa yung anti political dynasty law. Anyway, ang pagpunta dito ni General Torre, wala naman talagang press release kung ano nga ba. Pero siyempre pinag-uusapan nga sa social media, lalo kahit sa mainstream media, siyempre kino-cover 'yan. Dahil ang mayor dito si dating Vice President Leni Robredo, isa sa mga nakikitang posibleng pambato sa 2028. Hindi nga lang siya nagdedesisyon pa, pero siya ang seryosong isa sa mga posibleng mga kalaban ni Sara Duterte. At si Torre naman, isa rin sa mga pinapangalanang tatakbo sa national position sa 2028. Kaya yung pagpunta dito ni General Torre, eh siyempre nagki-create ng ng alingasngas. Anong niluluto? Anong niluluto? Ano bang pinag-usapan nila ni Leni Robredo? Actually, hindi rin natin alam. Pero yun na nga, pinagsalita si General Torre sa mga leaders ng Naga City, tapos in-interview ng local na media. Exposure na rin yan ni General Torre, anumang posisyon ang takbuhan niya. Vice President man o senador. Siyempre sikat yan si General Torre kahit dito sa Naga City o sa Bicol. Dahil sa kilala siya, yung pag-aresto kay Kibuloy, pag-aresto kay Duterte, talagang doon siya nakilala. At matunog na rin talaga na tatakbo siya sa 2028. Hindi nga lang alam pa kung anong posisyon. Pero yun na nga, kahit senador ang tatakbuhan niya, malakas yan. Pero kahit malakas naman kasi o kilala siya, malakas din yung mga makakalaban niya. Kailangan niya talagang magkilala. Kaya tama lang yan, umiikot na siya. Pero syempre, hindi niya naman sasabihin na kaya pumunta siya sa Naga dahil may koneksyon na ito sa plano niya sa 2028. Ay ganun naman lagi yung mga kumakandidato na yan. Hindi naman nila aaminin yan. Pero ano pa ba namang sadya niya sa Naga? Hindi naman ito sakop ng Metropolitan Manila Development Authority. Pero sasabihin naman, wala silang napag-usapan na politika ni Leni Robredo. Pwede ba yun? Wala namang maniniwala doon. Kaya lang siyempre, hindi naman nila aaminin yan. Hindi naman nila aaminin yan. Na napag-usapan nila ang politika. Hindi naman yan. Pero wala pa sigurong saradong usapan kung ano talaga. Pero ano yan, politiko si Leni Robredo. Si General Torre din, papasok na rin sa politika. Imposibleng hindi nila mapag-usapan yung politika. Eh, siyempre nga, ang reaksyon nga ng mga netizens, ang reaksyon nga ng mga kababayan natin, pinag-usapan. Wow, si Torre, si General Torre pumunta sa Naga, kausap si Leni. O yun, laman ng mga balita ngayon. Kaya nga maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano ba yun? Taga Naga City ka, ano bang napag-usapan? Hindi ko rin alam. Hindi naman ako sa opisina ni Leni Robredo. Pero siyempre, maugong yung bali-balita na politika. Siyempre, nagpapakilala na si General Torre, umiikot na. Kailangan niya ang boto ng Bicol. Kailangan niya ang boto ng Bicol. At pag sinabi mong Bicol, Leni Robredo ang kailangan niyang dyan, kausapit yan. O mga kabunyong, ito namang si Greco Belica, nananawagan sa mga DDS. Na itong si Greco Belica, nananawagan siya sa mga Duterte diehard supporters na sulatan daw ang mga kongresista. Lahat daw ng mga supporters ng Duterte i-pressure ang kanilang mga kongresista. Siyempre, ang bawat distrito sa Pilipinas may kongresista yan. So ang sabi ni Greco Belica, dapat daw yung mga DDS, yung mga Duterte supporters, sulatan ang kanya-kanyang kongresista para sabihin sa mga kongresistang ito, huwag kayong boboto sa impeachment ni Sara. Kasi pag bumoto kayo, hindi na namin kayo iboboto sa susunod na elections. Parang
Ang sinasabi ni Greco Belica, mangampanya sila na matakot yung mga kongresista na kapag may nakarating sa kanilang sulat galing sa mga Duterte supporters na mamumroblema kayo sa 2028, kapag bumuto kayo sa impeachment ni Sara, ni VP Sara, maano kayo? Hindi na kayo iboboto ng mga Duterte supporters, mananagot kayo. Kumbaga ang ina-advise o pinapanawagan ni Greco Belica, lahat ng mga Duterte supporters gumawa ng sulat sa kanya-kanyang congressman. I-pressure ang mga ito. Parang maglalabi, actually, ginawa na yan ng mga supporters ng Duterte sa Cebu, yung mga DDS doon. Tinakot pa nga yung mga kongresista nila eh. Sabi ng mga DDS doon sa Cebu, yung mga DDS, may grupo sila doon. Ang tawag sa grupo nila, Cebu Alliance for Duterte. Nag-press con yung mga Duterte supporters doon, ang nangunguna doon yung isang nagngangalang John Abinis. Sabi nila, winawarning nga namin ang mga kongresista dito sa amin sa Cebu. Cebu province yan at yung mga syudad ng Cebu. Pag sinuportahan nyo ang impeachment ni Sara, ano nyo na yan? Parang death warrant nyo na yan. Matatalo na kayo sa 2028, kakampanya kami laban sa inyo. Ginawa na yan ng mga leaders ng DDS sa Cebu. Parang may pananakot sa kanilang mga kongresista. Ang gusto ni Greco Belica, ganyan na rin ang gawin ng mga DDS sa buong Pilipinas. Pressure nila, parang takutin ang mga kongresista nila. Kapag bumuto kayo sa impeachment ni Sara, malalaman namin yan, hindi na namin kayo bubutuan. Maging effective kaya yan? Sa totoo lang, di naman magiging effective yan. Kasi ang mga kongresista, pagdating sa mga probinsya, ang mga kongresista, kahit pa naman bumoto sila sa impeachment ni Sara, mananalo at mananalo pa rin sila. Napatunayan na yan ng maraming beses. Pagdating sa probinsya, ang mga kongresista hari sa kanya-kanyang teritoryo. Ang bawat distrito na pinamumunuan ng mga kongresista, sila dyan ang political dynasty. Yung mayor dyan, kanila. Yung governor dyan, kanila. Sila dyan ang hari. Yung mga butante dyan, yung mga nakaasa sa kanila yan. Kasi yung mga ayuda, yung mga scholarship, medical assistance, nakaasa yan sa mga kongresista. Kaya, yung mga butante, pagdating sa kongresista, hindi naman nila tinitingnan yung congressman ba nila pro-Sara o anti-Sara. Hindi ganun yan. Sa totoo lang, ang politika ng Pilipinas, pagdating sa lokal, hindi yan masyado sa ganyan. Hindi niyan tinitingnan. Tingnan nyo yung 2025 elections. Ilan ba yung kongresista na pumirma sa impeachment ni Sara? 260 yun. Sa 260 na yun, marami doon tumakbo uli sa re-election. Nanalo naman sila eh. Kung galit ang tao sa mga kongresista na bumoto sa impeachment ni Sara, ay di dapat maraming kongresistang pumirma sa impeachment ni Sara noong nakaraang taon. Dapat hindi nakare-elect. Ay napakarami nakare-elect. Kaya wala yun, hindi yan. Nangangarap ng gising itong mga DDS. Pagdating sa local elections, yung mga kongresista dyan, hari sila dyan sa kanya-kanyang lugar. Hindi nila kailangan dyan ng suporta ni Sara. Para manalo sila sa distrito nila, kailangan basbasan sila ni Sara. Ay maraming beses na nga. Halimbawa si Beatrix Luistro doon sa Batangas, kinampanya pa ni Sara yan na matalo. Pumunta pa doon si Sara Duterte, natalo ba si Beatrix Luistro? Hindi naman. Yung mga kongresista ng Manila, si Joel Chua, si Valeriano, kinampanya rin yan ni Sara Duterte na wag manalo. Natalo ba? Natalo ba sila Joel Chua? Natalo ba sila Valeriano? Hindi. Yung mga kandidato ni Sara doon, itong katatapos lang na eleksyon sa Antipolo. Ang kandidato ni Sara yung Red Llaga. Ang kandidato ng administrasyon, kalaban ng kampo ni Sara yan, si Acop, yung anak ng yumaong Congressman Romeo Acop. Yung anak noon, si Dr. Philip Acop. Yun, grabe yung fake news ng mga DDS. Wala na daw ang Acop, sirang-sira na dahil kinalaban daw si Sara. Pagdating ng resulta ng election, 60,000 yung boto ni Acop. 12,000 lang dun sa kandidato ni Sara, yung Red Llaga. Wala yan.
Pagdating sa lokal, iba diyan ang laban. Hindi ganyan 'yan. Kaya nangangarap ng gising naman itong si Grey Kubilica. Akala naman nila matatakot nila ang mga kongresista diyan. Hindi 'yan. Ang mga kongresista boboto 'yan sa impeachment ni Sara, hindi sila diyan natatakot, ha? Kasi mananalo naman sila, eh. Mananalo sila sa distrito nila, malakas sila diyan. Hindi nila kailangan ang suporta ni Sara diyan, ha? Kasi hawak nila yung mga mayors. Kapatid pa nila ang magulang nila yung governor. O, di anong problema nila diyan? Wala yan. Hindi yan uubra yung mga kampanya na yan ni Greco Bilhica na ano, i-pressure daw, maglabi sa mga kongresista na wag bumoto sa impeachment ni Sara, hindi yan. Saka may 54 na members ng Justice Committee na bumoto sa sufficiency in substance. Yung sufficiency in ground, sa grounds ng impeachment, wala ngang lusot ng ang daling lumusot. Ibig sabihin 105 lang or 106 ang kailangang boto sa 1/3 ng House para lumusot ang impeachment. Sigurado na 'yan. Wala na 'yan kahit anong gawin nila. Kahit anong pamimrasure pa ang gawin nila, wala na 'yan. Hindi naman uubra 'yan. Ha? Nangangarap ng gising itong mga DDS na ito, itong panawagan ni Greco Bilica, wala 'yan. Hindi uubra 'yan. O mga kabunyog, may posters na kumakalat sa social media. Ang nakarating sa akin yung kinakalat ni Palerista. Si Palerista, isang vlogger yan na pro Marcos yan. May programa yan si Palerista sa Salamat PBBM. Si Palerista, nakasama ko ito sa kampanya noon laban sa impeachment ni Sara. Nagkakasama kami nito, itong mga vloggers na pro Marcos. Ngayon, nagkakalat siya nito, sabi niya, really true. Mahigit 25 million voters na Marcos loyalist at 18 million nakakamping. Hindi iboboto si Sara Duterte sa 2028. Ito, sinare ni ewan ko kung gawa ito ni Palerista o sinishare niya lang. Pero kumakalat ito sa mga pro Marcos na mga page at mga channels, ha. Itong na to, itong poster na to, social media poster na to. Mahigit 25 million voters na Marcos loyalist, 18 million nakakampigs, hindi iboboto si Sara Duterte. Kumbaga pinapakita dito na mali yung sinasabi ng mga pro Duterte na si Sara sigurado na. Sabi ni Panelo, sigurado na daw si Sara sa 2028. Hindi nakakasigurado. Kasi ang tansya nila, sabi dito, 25 million ang Marcos loyalist, 18 million ang kakampigs. Pag nagsama yung dalawa na yan, wala na yan si Sara. Kumakalat ito sa mga pro Marcos na mga page at saka mga mga platforms. Sinishare din ng mga pro Marcos na mga vloggers, mga supporters yan. Talagang mainit ngayon yung panawagan na magsanib pwersa yung pwersa ni Leni sa pwersa ni PBBM. Lalo sa kampo ng mga Marcos, sila, parang open sila doon, hindi sila sarado itong mga pro Marcos na mga supporters. Hindi sila sarado na okay sila doon sa ganun. Kung titingnan natin, parang tanggap nila na kasi wala naman talaga kasing seryosong kandidato ang administrasyon sa pagka-presidente. Wala eh. Ang mga lumilitaw si John Vic Rimulya, mahina rin si John Vic eh. Si Vince Dizon, mahina rin. Pwede vice. Si Torrella, hindi pa kayang presidente niyan. Senador, pwede. Dahil wala namang malakas na panlaban ng administrasyon, wala silang kundi mag-adapt ng malakas. Ang mga lumilitaw na malakas, Leni, Bam Aquino, Risa Hontiveros, mas malakas. Kaya lang, hindi mananalo yung kampo ng maraming nagsasabi, si Drilon nagsasabi, hindi mananalo ang kandidato ng liberal or ng oposisyon, si Leni man yan, o si Bam, or si Risa, kung hindi susuportahan ng administrasyon. Kailangan magtulungan para matalo si Sara. Yun ang pananaw ng marami. Kaya sa ngayon, itong mga pro Marcos na mga vloggers, supporters, aktibo sila. Ito, kinakalat na nila ito.
Kinakalat nila itong ganitong poster. Ayan tinataas pa ni Marcos ang kamay ni Leni. Ah, At lalo ngayon na pabalik-balik sa Naga City sila Vince Dizon, sila General Torre, lalong lumalakas yung paniniwala nila na mukhang mabubuo nga ang alyansa ng administrasyon sa kanang Tinklawan. Kaya lang wala pa kasing desisyon si Leni Robredo. Kaya hindi natin alam kung matuloy nga yan. Pero si PBBM sa isang interview sa kanya, sinabi niya na naghahanda na talaga ang administrasyon. Naghahanap na ng pwedeng imanok na panlaban sa 2028. Kaya lang hindi niya naman binigay yung detalye. Pero kung titingnan natin, maraming mga supporters ng Marcos tanggap yung tanggap si Leni na na suportahan nila. Kasi mas nangingibabaw sa kampo ng Marcos, matalo lang si Sara. Willing silang suportahan kahit si Leni Robredo, Bam Aquino, basta't matalo lang si Sara. Yan yung nangingibabaw na sentimento sa mga pro Marcos Talagang actually tama naman kasi yung sinabi ni Erese. Kung manalo si Sara Duterte, ang una talagang gagantihan niyan sila Marcos at Romualdez. Ang administrasyon ni Sara magiging vindictive yan, mapaghiganti yan. Nagtitimpi lang yan ngayon si Sara. Pero pag nanalo yan, ang gagantihan yan, Marcos, Romualdez. Kaya dapat talaga gawin ng lahat na magagawa ng Marcos at ng Romualdez na hindi manalo si Sara. Kaya naman yung mga supporters nila, ngayon, talagang todo-todo ang kampanya laban kay Sara. At kung kinakailangang makialyansa sa iba, para isa lang ang panlaban-laban kay Sara, payag ang mga supporters ng Marcos Makikita mo sa kanilang mga post. Kahit yung mga vloggers na pro-Marcos, kilala ko yung mga vloggers na pro-Marcos, sumusuporta sila sa panawagan na yan. Kapag natuloy ang alyansa na yan, hindi na nakakasigurado sila Sara Duterte na malakas pa sila sa 2028. Lalo na kung ma-impeach si Sara. Kaya importante rin tong impeachment na to. Kapag itong impeachment na ito ay natuloy, sigurado kasi makakalusot sa Kamara Ang lang dun sa Senado, kailangan talaga makonvict si Sara sa Senado. Ang inaasahan ni Sara, maraming senador, kakampi niya. Kailangan kasi dun 2/3 Pero pag gumalaw siyempre si PBBM o ang Malacanang, katulad din yun kay Corona noon. Gumalaw yung Malacanang, sa bandang huli, nagbago ng desisyon ang mga senador. Yung mga senador naman, naghihintay lang yan. Ano bang sabi ng presidente? Ano bang sabi ng Malacanang? May utos ba? Maghihintay yan. Kaya mahirap ding sabihin na hindi makukonvict si Sara. Magdidepende yan sa mga galawan, mga kabunyog, mga kababayan. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.